Praise God. So, isang magandang umaga po muli sa inyong lahat. Family Harmony. Kumusta po kayong lahat? Praise God. So, napakabuti po ng Panginoon sa umagang ito. At muli, tayo po ay tinipon na naman ng Panginoon para po tayo ay sasamba sa ating Diyos na buhay. Sambahin po natin siya sa Espiritu at katotohanan. Sa umaga ito, kumusta po kayo yung mga nasa bahay? Amen. Alam po na sa panahon ngayon ay karamihan ay nasa kanilang tahanan. So praise the Lord, ito po yung pagkakataon natin para po tayo ay manambahan sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. So, sa sitwasyon po natin ngayon, masasabi po natin ito po ay ito po yung nais ng Diyos. Bakit po inalaw ng Diyos na nangyari ito? Amen? So, kung titignan po natin ngayon, sa ating kalagayan, hindi lamang po tayo ang nakakaranas nito. Amen? So, buong mundo ay nararanasan po ito. Itong pandemic na dumating sa atin ngayon. Kung titignan po natin yung mga kalamidad na tinuturing natin nangyayari sa ating kapanahunan, masasabi po natin noon nangyayari ito, hindi po lahat ay nakakaranas. Kung minsan, sa isang bansa, ito po ay nangyayari ang mga kalamidad. Amen? Halimbawa po yung nangyari sa Pilipinas, yung mga bagyong dumating, yung mga earthquake. Amen? So, ibig sabihin, naranasan natin yon sa Pilipinas lamang. Noong panahon na yon. Subalit ngayon, bakit global ang nangyayari sa ating kapanahunan? So, sabay-sabay na nangyayari, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo na nangyayari po ito. Amen? Global crisis ang nangyayari ngayon sa atin. Amen? So, kung titingnan po natin ngayon, ano po ang nais ng Diyos sa atin bilang isang mananampalataya? Bakit po naranasan ng lahat ng tao? Lahat ay apektado. Amen? Lahat. Negosyo, sa school, opisina, lahat po ay apektado dito sa nangyari. Amen? Bakit po kaya nangyari ito? Kasi, kaya nga po sa umagang ito, ang mensaheng ibinigay ng Panginoon sa atin, matatagpuan po natin ito sa Philippians chapter 3 verse 8 to 9. Sa Philippians chapter 3 verse 8 to 9. Sister Joy, nakita mo na? Amen. So, sabay-sabay po natin siyang basahin. Amen. Handa, basa. Yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus, my Lord. For His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ. Amen? Verse 9, and become one with Him, I no longer count on my own righteousness through obeying the law. Rather, I become righteousness through faith in Christ, for God's way of making us right with Himself depends on faith. Amen? So, purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang banal na salita.
Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa oras ng ito. Salamat, Lord, sa umagang ito, sa panibagong buhay na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, at sa oras pong ito, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga karumihan, Panginoon. Sa oras pong ito, Panginoon, Ikaw ang patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin. Lord, kami po ay nagpapakumbaba sa oras pong ito, Panginoon. Lord, itago mo lamang ako sa iyong likuran at Ikaw lamang ang makita, Panginoon, sa pagkakataon nito. Maraming salamat po muli sa iyong lahat ng papuri, parangal, pagsamba at pagdakila. Ito po ang aming nagkaisang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Praise God. So, ang sabi po dito, ang sabi po sa Tagalog, ang sabi ni Apostol Pablo, oo, inari kong kalubihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan, makamtang ko lamang si Kristo at lubos na may makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Amen. So praise the Lord. Ang topic po natin ngayon, paano po ba na magiging relasyon, malalim ang ating relasyon sa Diyos. How can I have a close relationship with God? Ang sabi po rito. So, meron po akong binanggit kanina. Kaya ang sabi po rito, ang mensaheng ito ay para po sa ating lahat na nakikinig kung bakit inayaan ng Lord na mayroong lockdown sa ating buhay. Kasi po ang sabi po rito, sabay-sabay po tayong ikinulong para sabay-sabay po tayong makarinig sa Diyos. Para malaman po natin dito na mayroon po siyang napakalaking mensahe. Ano po ito? Ito yung malaking sinisigaw ng pintig ng puso ng Diyos. Ang sabi po rito ng Panginoon, ang gusto ko ng relasyon sa inyo. Ang sabi po, again, ang sabi po ng Diyos, gusto ko ng relasyon sa inyo. Gusto lang po, ang sabi po rito, gusto ko lang po na kayong mabigyan ng short insight. Ang sabi po rito, kapag sinabing relasyon, kapag sinabing may relasyon kayo sa Diyos, or may relasyon tayo, ibig sabihin, may kinalaman tayo sa bawat isa. Amen? May kinalaman po tayo sa bawat isa. Ang merong relasyon, ginagalang sa kanyang karelasyon. Ang may relasyon sa Diyos. Lagi mong namimiss ang present niya at pinararamdam sa iyo. Ito po yung relasyon na binabanggit dito. Ang mayroong relasyon sa Diyos ay patuloy na lumalago. Amen? Sa pag-ibig sa Kanya, na tumatagot sa kapwa na hindi nauubos. Ang mayroong relasyon sa Diyos, constants ang pakikipag-usap sa Kanya. Ang may relasyon sa Diyos, normal na naririnig ang tinig niya, ang sagot niya kapag kinakausap mo siya. Amen? So ito po, iilan lamang po itong mga katanungan tayo pong nakakaalam sa ating sarili, sa ating relasyon sa Diyos. Sa panahon ito, ano po ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Ang sagot po natin ay sobrang importante sapagkat ang taong walang relasyon sa Diyos ay hindi po makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Amen po ba? Sapagkat ang nakataya po dito ay ang ating kaluluwa.
Amen? Gusto pong ipaalam ng Diyos ang ginawa niya sa cross. Kung ang mga tao hindi magkaroon ng relasyon sa Kanya, kaya po ngayon mayroong nangyayaring lockdown. Bakit po inayaan ng Panginoon ito? Kasi ang gusto ng Panginoon, sa pagkakataon nito, ang nais ng Panginoon, manumbalik ang tao sa Diyos. Dahil po sa panahon ngayon, bakit inayaan ng Panginoon ito? Kasi hindi na binibigyan ng halaga ng tao ang Diyos. Masyado na siyang busy sa kanyang mga ginagawa. So kaya po nangyari ito, nais ng Panginoon ngayon, i-check po natin ang ating relasyon. Ngayon, ano ang katanungan dito? Paano po tayo magiging lalabo ang ating pananampalataya sa Diyos? How can I have a close relationship with God? Paano po magiging matatag ang ating pananampalataya? Kaya nga po sabi po rito ng Apostol Pablo, yung mga bagay na kanyang tinatangkilik ay inari niyang kalugihan. Amen? Ang ninanais ni Apostol Pablo po rito, yung makamit niya ang Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay. Hindi po mahalaga yung mga bagay na nakikita, ang mahalaga rito kung paano siya maglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? So bilang isang mananampalataya, alam po natin ito, mga kapatid. Sa ngayon, hindi ko po alam yung mga naranasan nyo sa bawat isa. Yung iba, nawalan na ng trabaho. Yung iba, maraming nawalan ng trabaho sa panahon ngayon. Bakit inayaan ng Panginoon ito? Amen. Ang gusto po ng Panginoon, sabay-sabay po natin siyang pupurihin, sabay-sabay po natin siyang i-worship. Amen. Ang katanungan, mga kapatid, nabibigyan ba natin ng panahon ng Panginoon? Nabibigyan ba natin ng time? Nabibigyan ba natin ng oras ang Panginoon? Ano man meron tayo ngayon, galing kay Lord. Wala po tayong magawa po kapag tayo ay hiwalay sa Diyos. Amen? Kaya nga po rito, kung titignan natin, paano natin magiging malapit yung relasyon natin sa Diyos? Ang paghahangad ng isang malapit na ugnayan sa Diyos ay isang kapuri-puring layunin at sumasalamin sa puso ng isang taong tunay na isinilang na muli. Yan. Tunay na isinilang na muli. Dahil sila lamang ang nagnanais na magkaroon ng mas malapit na ugnayan sa Diyos. Dapat din natin maunawaan sa buhay na ito, hindi natin lubos na makakamit ang pinakamalapit na kaugnayan sa Diyos na kagaya ng ating magiging kawalian sa Kanya, sa ating pag-uwi, sa ating tahanan sa langit. Amen? Ang dahilan nito ay ang presensya ng kasalanan sa ating mga buhay. Hindi ito kakulangan para sa Diyos. Amen? Hindi po ito kakulangan para sa Diyos. Yung ating mga gawang kasalanan. Amen? Kaya nga po rito, ninanais ng Panginoon ngayon, ano ba ang nais ng Panginoon ngayon? Ang gusto ng Panginoon ngayon, isentro po natin ang ating puso, ang ating isipan sa Kanya. Ano man yung mga nararanasan natin sa ating buhay, alam po ng Diyos yan. Pero once, kapag ang ating relasyon ay nagiging malapit sa Kanya, ito po yung nais ng Panginoon at makikita yung favor natin. Yung favor ng Lord sa atin, mga buhay. Amen? Hindi niya po tayo pababayaan. Bakit? Anak po tayo ng Lord. Amen? Bilang isang tatay, pababayaan mo ba ang anak mo? Hindi po. Amen? Pero inayaan po ng Lord na tayo po ay makakaranas niyan. Amen? Upang huwag tayong mamuhay sa ating sarili. Ang sabi ng Lord dito, manalig po tayo para magiging malalim ang ating relasyon sa Kanya. Amen.
Ang sabi nga po rito, nananatiling hadlang ang ating mga kasalanan para sa isang ganap at kumpletong pakikisama sa Diyos, na magaganap lamang sa sandaling tayo ay luwalhatiin na ng Diyos. Amen. Ang sabi, kaya nga po rito, maging si Apostol Pablo, na nagkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos, na maaaring higit sa kanino mang nabubuhay ngayon, o umaasa pa rin ng isang higit na malapit na relasyon sa Diyos. Amen. Kaya nga po rito, sa verse 9, at lubos na makiisa sa Kanya, hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Amen. So, paano po natin ngayon para maging manatili ang ating pananampalataya sa Lord? Amen. Paano natin magiging matatag ang ating pananampalataya sa Lord? So, dito po sa mensahe ng Panginoon, meron po tayong 5 bagay na dapat malaman para po tayo ay tatatag sa ating pananampalataya. So, kung minsan, masasabi natin simple lang ito. Pero ito po yung way para po tayo ay tatatag sa ating pananampalataya. Number 1, pagkakaroon ng araw-araw na pagtatapat sa ating mga kasalanan. Number 1, pagsisisi, pagtalikod sa ating kasalanan. Kung ang kasalanan ang nagdlang sa ating relasyon sa Diyos, ang pagtatapat po sa Kanya ng ating mga kasalanan at pagsisisi sa mga iyon ang mag-aalis ng hadlang. Amen? Kung ipagtatapat po natin ang ating mga kasalanan sa Diyos at hingi tayo sa Kanya ng tawad. Amen? So dito po, kung makikita natin sa John, chapter 1 verse 9, ang sabi po dito, if we confess our sin, He is faithful and justice to forgive us in our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan natin ipapatawad sa atin ng Diyos sa mga ito. Sapagkat tayo ay lilinisin sapagkat siya ay banal. Amen? So kung titignan po natin, ang nais ng Panginoon dito, yung totoong repent, yung totoong pagsisisi sa ating Diyos. Amen? Kung minsan sinasabi natin, Lord, patawarin mo ako. Pero kung minsan, pagkatapos noon, kinabukasan, gagawin na naman natin yung ating nagawang kasalanan. Ang nais po ng Panginoon dito, yung totoong pagsisisi. Amen? 180 degree, ibig sabihin kapag inuikot ka, iwanan mo yung kasalanan at didiretso ka kung ano po ang nais ng Panginoon. Amen? At tumitingin ang ating Diyos sa ating puso. Hindi po siya tumitingin sa ating panglabas na kaanyuan. Ang nais ng Panginoon, yung totoong repent. Hindi po natin alam ang buhay natin, bukas makalawa, wala na tayo sa mundo ito. Pero, ang Diyos alam niya kung ano yung buhay natin. Wala po tayong may tatago sa Diyos. May tatago natin sa ating katabi, pero sa ating Diyos, hindi po natin may tatago ito. Ito po, hahatulan tayo kapag humarap tayo sa Panginoon, hahatulan tayo sa ating mga gawa. Ang sabi ng Biblia, malinaw po. Hahatulan tayo sa ating mga salita, sa ating gawa. Ngayon, pagdating ng araw, Panginoon, papasukin mo naman ako. Ang sabi ng Panginoon, bakit kita papapasukin? Sino ka? Hindi tayo kilala ng Lord. Amen? Ang nais ng Panginoon ngayon, yung malalim na relasyon. Lumakad tayo, mayroon malalim na relasyon sa Diyos. Amen? Kung alam na natin ang salita ng Panginoon, at pagkatapos, kahit na back-to-back mga kapatid, alam natin ang Biblia, ang sabi ng Panginoon, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Amen. Makita po sa atin
Yung talagang pagsisisi na iniwan na natin yung kasalanan na yun. At pagkatapos, sumunod tayo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Amen. Bakit po may lockdown? Kasi po hanggang ngayon, hindi po nanunumbalik ang tao. Si Diyos. Pilit pa rin sumasang-ayon sa kanyang kagustuhan. Amen. Kaya nga po si Apostol Pablo, hindi niya po inaring ganap yung mga bagay na tinatangkilik niya. Ang mas mahalaga sa kanya, makapit niya si Kristo. Amen? Na nagkaroon siya ng masidhing pananampalataya sa kanyang buhay. Tinalikuran niyang lahat. Namuhay siya ng kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ang nais ng Panginoon ngayon, ito po, ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. At ang kanyang kapatawaran, ang magpapanumbalik ng ating relasyon sa Kanya. Dapat po natin tandaan na ang pagsisisi ay hindi lamang simpleng pagsabi na nagsisisi ako sa aking mga kasalanan. Ito ay buong pusong pagkalungkot sa ating kasalanan, ay pagsalangsang sa isang banal na Diyos. Amen? Pagsalangsang yung mga kasalanan po natin ng gagawa, isip, magsalita ka na hindi maganda, nagkakasala po tayo sa Diyos. Nag-isip ka na hindi maganda sa kapwa mo, nagkakasala po tayo sa Diyos. Amen? How much more yung ginawa mo pa kaya? Yung kasalanan na maliit at saka yung malaki, iisa lamang yan mga kapatid. Ang kasalanan sa harap ng Diyos. Amen po ba? Ito ay isang pagsisisi ng isang tao na unawaan na ang kanyang mga kasalanan ang dahilan ng pagkapako ni Jesus sa krus. Ito yung isinisigaw ng publiko. Ang sabi po rito, kaya ang sabi po rito sa Lucas 18 verse 13, O Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Amen? Ang sabi niya, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Dinadapukan niya ang kanyang puso. Hindi siya makaharap sa Diyos. Hindi siya makatingin sa Panginoon. Sa oras na yon, ito yung nais ng Panginoon, kahit na malaking hadlang, yung nakikita mo na gagawin mo sana kasalanan, pero Lord, ayaw ko rito. Magkakasala ako rito. Mapapahamak ako. At pagkatapos tatalikod ka, sapagkat alam mo mapapahamak ka dito. Ito po yung sasagipin ng Panginoon, ito po yung tinitignan ng Panginoon, na iniiwan natin ang kasalanan at pupunta tayo sa kanyang kalooban. Amen? Ito po yung, kaya sabi niya, O Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Ano po yung mahabag? Ang nais niya rito na talagang mahabag sa Kanya ang Panginoon. At patatawarin siya ng Panginoon. Amen? Kaya nga po rito, ang sabi ni Haring David sa Awit 51 verse 17, guys, anong isinulat ni Haring David, ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang yung sinasabi nito, yung pusong mapagtapat, ang sabi po dito, na magkaroon siya ng pusong tapat sa Diyos. Amen? 51:17. Psalms 51:17. Kaya sabi niya rito, ang mga hain sa Diyos ay bagbag ng loob, isang bagbag, at may pagsisising puso, O Diyos, ay hindi mo wawaling kabuluhan. Indians po ito. So, kung titingnan po natin, ito po yung nais ni Haring David na mangyari sa kanyang buhay. Ang sabi niya, kahabagan mo ako, Panginoon, nabigyan mo akong laging pusong masunurin yung mapagtapat sa iyo. Ang sabi po ni Haring David dito. Ibig sabihin, yung kasalanan na gawa ni Haring David, pinagsisihan niya ng lubusan, kaya ang sabi niya, ibalik mo
Ang nais niya kasi na ibalik ng Panginoon sa kanya yung talagang pag-worship sa Diyos. Okay? So, ito po yung nais ng Panginoon ngayon sa bawat isa sa atin. Isang way ito para po tayo ay lalago sa ating pananampalataya. Pangalawa, ang pangalawa, pakikinig sa kanyang sinasabi sa atin. Yan, pakikinig sa kanyang sinasabi sa atin. Pakikinig sa kanyang sinasabi sa atin. Ang ikalawang bagay na atin magagawa upang magkaroon ng mas malapit na relasyon sa Diyos ay ang marami ngayon ang naghahabol sa mga hindi pagkaraniwang karanasan ng pagkarinig sa tinig ng Diyos. Ngunit sinabi sa atin ni Apostol Pablo, at kami ay mayroon lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusunod. Ang sabi po sa 2 Peter 1:17, ang sabi po rito, at kung inyong tinatawagan na ama siyang walang itinatanging tao na humahabol ayon sa gawa ng bawat isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan. Amen? So, sorry po. Kundi ang mahalagang dugo gaya ng isang korderong walang kapintasan at walang dungis at matuwid bagay ang dugo ni Kristo. Yan. So kung titingnan po natin dito, so ang nais ng Panginoon dito, yun talagang marinig natin ang salita ng Panginoon. Amen. So, kailan po natin naririnig ang salita ng Panginoon? Narinig po ba natin ang salita ng Lord? So dito po, ang nais po kasi ng Panginoon, kung naririnig natin ang salita ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang banal na salita. Once po ito ay ating binuksan at binasa po natin ito, meron pong ipaabot ang Lord sa atin. Amen? Meron pong dapat sasabihin sa atin ng Panginoon. Amen? So, kaya ang sabi niya rito, napakinggan natin yung mga isinulat ng mga propeta. Ang sabi ni Apostol Pablo rito, na at ito rin ang magkakaroon tayo ng kauhahan sa salita ng Panginoon. At magkakaroon po tayo, kapag once na narinig natin ang salita ng Panginoon, ito po ay magrerema sa ating puso. Amen? Ito po, kasi kung minsan, bilang isang mananampalataya, kung minsan, nakakalimutan na natin buksan ang ating Biblia. Tama po ba? Kung minsan, mas busy, nagkakaroon pa tayo ng kabisihan sa mga ibang bagay. Amen? Sa ating kapanahunan ngayon, ano po yung hinahatid ng mensahe ng Panginoon? Bakit nangyari ang lockdown? Ang nais po kasi ng Panginoon, sabay-sabay natin buksan ang ating mga Biblia para magpuri sa Kanya, para makinig ng Kanyang salita. Once na binuksan natin ang Biblia, maririnig po natin ang boses ng Panginoon. Kahit na isang verse lang, mga kapatid. Ngayon, i-apply natin sa ating buhay yon. Ano ba ang dapat kong gawin? Ano ba ang dapat kong bawasan sa narinig ko sa salita ng Panginoon ngayon? Narinig ko ang boses ng Panginoon ngayon. Amen? Pero kung minsan, isang linggo, isang beses mo lang bubuksan ang Biblia, ang salita ng Panginoon, kapatid, hindi po magiging matatag ang relasyon natin sa Diyos. Ang nais ng Panginoon ngayon, magbabad tayo sa salita niya. Babad sa salita ng Panginoon. Amen?
Once na ginawa natin ito, ang ating pananampalataya ay lalalim ng lalalim. Amen? Once na lalalim ng lalalim, kahit anong mangyari sa buhay natin, hindi po tayo mamumroblema. Hindi po tayo matatakot. Amen? Bakit? Nandiyan ang ating Panginoon. Tinutulungan tayo ng Lord, pinapalakas tayo ng Lord sa ating mga kahinaan. Amen po ba? Pakikinig ng kanyang salita. Ang panatag na salita ng hulang ito ay ang Biblia. Kaya sabi po rito, sa pamamagitan ng Biblia, maaari natin marinig ang tinig ng Diyos. Sa pamamagitan ng kasulatan, hiningahan ng Diyos, tayo'y maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Amen? Kaya nga po ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, ang sabi niya, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos, ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsasala, at pagsaway sa katututo na nasa katwiran. Amen. Ibig sabihin, once na ito ang sabi niya, hiningahan, ibig sabihin, ito po ay mayroong kapangyarihan ang salita ng Panginoon. Amen? Ang sabi niya rito, tinutuwid tayo. Once na binasa natin ito, magrerema sa buhay natin, itutuwid tayo ng Panginoon sa ating pamumuhay bilang isang mananampalataya. Amen? So, naririnig po ba natin ang Diyos sa ating mga buhay? Walang nag-e-amen, ha? Mamaya, makikita ko, ha? So, praise God. Purihin ang Panginoon. So, kung titignan natin ngayon, mag-amen naman kayong nasa bahay. Amen? So, praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So, ibig sabihin, magrerema sa buhay po natin ang salita ng Panginoon. Magiging matatag tayo bilang isang tunay na kanyang mga anak. Amen? So, number 3, ang ikatlong bagay na ating magagawa upang magkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos ay ang pag-abot sa Kanya ng ating mga niloloob sa pamamagitan po ng, ano po yun? Prayer. Yan. Pangatlo, prayer po. Panalangin. So kung titignan po natin, ano po yung prayer na itinuro ng Panginoon sa kanyang mga disipulo? Makikita po natin ito sa Matthew 6, 9 and 13. So, titingnan po natin dito, kung ang pagbasa ng Biblia, ang pakikinig sa sinasabi ng Diyos, ang panalangin ang pag-abot ng ating mga saloobin sa Diyos. Amen? Ang sabi po rito, kung ang pagbabasa ng Biblia, ang pakikinig sa sinasabi ng Diyos. Tama po ba? Amen. So, once na binuklat natin ang salita ng Diyos, ay maririnig natin ang kanyang boses. At ngayon, sa panalangin naman, ito po yung pag-abot ng ating mga saloobin sa Diyos. Amen. Ang Ebanghelyo ay naglalaman para mapalapit tayo sa Diyos. Ang panalangin ay hindi lamang paghingi ng ating mga pangangailangan sa Diyos, kundi ito po dapat natin ang modelong panalangin na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad. Amen? So, sa Matthew 6, chapter 9, sa Matthew 6, verse 9 to 13, kaya ang sabi po rito, sa verse 9 pa lamang, ganito kayo manalangin. So, alam po natin lahat ito, mga kapatid. Kung titingnan po natin dito, ang nakasentro po dito ang ating Diyos na buhay. Amen? Ang nakasentro po dito ang ating Diyos na buhay. Ang unang tatlong bahagi ng panalangin ito ay nasa sentro sa Diyos. Amen? Kaya ang sabi po rito, Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Sambahin. Ibig sabihin, pinupuri natin ang Panginoon, sinasamba mo siya, pinasasalamatan mo siya. Ito po yung nais ng Panginoon.
ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Ibig sabihin, hindi na po tayo ang naghahari sa ating sarili. Hindi na ako, kundi ang Diyos. Kasi sa ating mga panalangin, ito po yung ating sinasabi sa Kanya. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Amen? Sundin. Ibig sabihin, meron po tayong pagsunod. Amen? Meron po tayong pagsunod sa Diyos. 11, bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw-araw, sa araw na ito. Amen? So, ibig sabihin po pala dito, once na naghari na ang Diyos sa buhay natin at ginawa natin ang kalooban ng Panginoon, makikita po natin yung prayer natin, ibibigay po ng Panginoon yun. Amen? Wala kang trabaho ngayon, bibigyan ka ng Panginoon. Amen? Hindi po natin alam yung mga dumarating na pandemic na sinasabi ito. Mabagsik po ito. Pero once na covered ka ng Panginoon, hindi ka dapat matakot dito. Bakit? Kasi yung kapangyarihan ng Panginoon nasa atin na. Amen? Kasi hindi na tayo lumalakad sa ating kalooban. Lumalakad na tayo ngayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? So, ibibigay ng Panginoon yung ating pangangailangan, mga kapatid. Ang Diyos po yung makapangyarihan. Alam niya kung ano yung pangangailangan natin. Ibibigay po ng Panginoon niya ayon sa ating pananampalataya sa Kanya. Amen. Ito po yung mga 12. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. Amen. So, ang gusto pala ng Panginoon dito, yung totoong pagsisisi. At marunong din tayo magpatawad. Sino po sa atin na hindi marunong magpatawad? Amen. Kung minsan, meron pa ba? Wala na siguro. Amen. So, kailangan, pag meron tayong nakagalit, ang sabi ng Panginoon, huwag mong hintayin. Nalulubog ang araw. At para makapagkasundo ka sa iyong kapatid. Amen. Ibig sabihin na ayaw po ng Lord na magtatanim ng sama ng loob. Amen. So, wala na po dito yung wala na sa atin na nagtatanim ng galit sa ating puso. Amen. At kailangan po dito na marunong tayong magpatawad sa ating Diyos. Amen po ba? Kaya ang sabi po dito, sa 13, at huwag mo kaming hiharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Amen. So, praise the Lord. So, ito po yung panalangin. Prayer. Gaano naman natin kadalas ginagawa ang panalangin? Kapag meron lang tayong sakit, kapag wala ka ng pera, kapag wala ka ng trabaho, doon ka lang mananalangin, hindi po. Kailangan gawin po natin ito araw-araw, kung pwedeng oras-oras, gawin po natin. Araw-gabi, gawin po natin. Halimbawa, ginising ka ng Panginoon alas 12, mag-pray ka, kapatid. Amen? Hindi po lang yun sapagkat yun po ang nais ng Panginoon. Ito po yung ang panalangin ay parang hininga na natin bilang isang mananampalataya. Kahit anong oras na nagising ka sa gabi, mag-pray tayo. Amen? Nalulugod ang Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi po rito, ang isa pang bagay na magagawa natin upang manumbalik ang ating init sa panalangin ay ang pagbabasa sa aklat ng mga awit. So, makikita po natin dito sa aklat ng awit, maraming halimbawa rito tungkol sa panalangin ni Haring David. Sa aklat ng awit, makikita natin ang mga halimbawa ng pagsamba, pagsisisi,
pagpapasalamat at paghingi na maaari natin gawin modelo sa ating mga panalangin. Amen? So, number 4, ang isang buhay na pagsunod sa Diyos, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, habang nagsalo-salo sila sa huling hapunan, kung iniibig ninyo ako, sundin ninyo ang aking mga utos. Ang sabi po rito. So, yung number 4, yung pananambahan. Yan. Pananambahan. Paano po tayo mananambahan sa Lord? Amen. So, pwede ka bang manambahan na mag-isa? Hindi po pwede na manambahan ka mag-isa. Pwede kang mag-worship na mag-isa. Pwede kang manalangin na mag-isa. Pero yung tinutukoy dito, yung pagdalo natin sa pananambahan. Amen. Pagdalo natin sa gawain ng Panginoon. Amen. Hindi ka po lalago kapag ikaw ay nag-iisa. Ano po ang sabi niya sa Hebreo 10:25? Ang sabi ng Panginoon, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa kanyang mga gawain. Amen. At palakasin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon, nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Palakasin, pananambahan. Amen. Ay, tinatamad ako sa kanalang. Kapag ayaw ng isang Kristiyano, maraming dahilan. Amen. Pero, ang sabi ng Panginoon dito, hindi po yung hadlang. No? Maraming Kristiyanong tamad na magpuri sa Diyos. Ang nais ng Panginoon dito, magpakasipag po tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Hindi po tayo lalago, mga kapatid, kung nasa kwarto lang tayo. Amen? Ang isang tunay na mananampalataya, nagkakaroon siya ng desire. Nagkakaroon siya ng masidhing pagnanais na magpuri sa Diyos. Mapasalamatan niya ang Diyos na buhay. Amen. Tulad ni Haring David. Kung tinignan po natin sa buhay natin ngayon, hindi po tayo lalakas, hindi po magre-level up ang ating pananampalataya kung sa ating sarili lamang. Dapat po tayo magipag-siringan. Ito po ang nais ng Panginoon, pananambahan sa church, magpalakasan sa isa't isa. Amen? Yung pong payo ng isang pastor ay napakabisa po yan, mga kapatid. Amen? Ang sabi ng Panginoon dito, ang nais kasi ng Panginoon dito, yung dumalo tayo lagi. Dumalo. Kasi hindi po tayo lalago, mga kapatid. Ang nais ng Panginoon, once na ginawa natin ito, makikita po natin yung pabor ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Hindi tayo i-bless ng Panginoon kung namumuhay tayo sa ating sarili. Amen. Ang lahat, anuman yung tinatangkilik natin, ibigay natin sa Panginoon at magpuri tayo lagi sa Panginoon. At sikapin po natin na makasama ng ibang mga kapatiran. Amen po ba? Kaya nga sabi ng Panginoon dito sa John 14:23, kung iniibig ninyo ako, sundin ninyo ang aking mga utos. Yan. Sundin. Utos po ng Panginoon ito. Amen. Mahal po ba ang ating Panginoon? Amen. Praise the Lord. So, ibig sabihin, pag nag-amen kayo, makikita mamaya yan, mahal kayo, mahal mo nga ang Panginoon. At sinusunod mo nga ang Panginoon sa iyong buhay. Sinabi ni sa atin Santiago, na ipasakop natin ang ating mga sarili sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod, paglaban sa dyablo, at paglapit sa Diyos, at sa gayon, lalapit siya sa atin. Ang sabi po sa Santiago 4, verse 7-8. Amen? So, ang nais po kasi ng Panginoon, ipasakop natin sa ating ang ating sarili sa Diyos. Ibig sabihin, totally surrender po tayo sa Diyos. Amen? Praise God.
Ibig sabihin, once na ibinigay natin ang ating sarili sa Panginoon, lalakad tayo ngayon na mayroong kabanalan sa harap ng Diyos. Amen? Kaya nga po, ito po yung nais ng Panginoon ngayon. So bilang isang mananampalataya kasi, nandun yung lagi tayong malapit sa sa kalaban. Laging nanunokso yan. Pero ang sabi ng Panginoon dito, labanan ninyo at lalayuan na kayo. Amen? Kung minsan, tukso, layuan mo ako. Hindi po lalayo ang tukso sa tao. Lalapit at lalapit yan. Kasi ito po yung ginagamit ng kalaban sa isang mananampalataya. Gusto ng kalaban na may babalik niyang muli sa dati niyang buhay. Wala na po tayo dito sa ating dating buhay. Nandito po na tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya ang gusto ng Panginoon ngayon, maging malalim ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Kaya nga sabi niya rito, pasakop tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod. Ayan. Mayroon po siyang kasunod doon sa pamamagitan ng pagsunod. Amen. Sumusunod ba tayo sa Diyos? Amen. Praise the Lord. Kung sumusunod tayo sa Diyos, gawin po natin. Kaya sinabi ni Pablo rito, sa aklat ng Roma, na ang ating pagsunod ay tulad ng isang buhay na handog na pasasalamat sa Diyos. Amen. Ang sabi po rito sa Roma chapter 12, ito po yung sinabi ng Panginoon dito. Ang sabi niya, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong hiharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatan pagsamba. Amen. Ibig sabihin mga kapatid, ang sabi po rito, ihandog natin ng buhay ang ating pagsamba sa Diyos. Ihandog natin ang ating sarili sa Diyos. Amen. Sa verse 2, ang sabi niya, at huwag kayo magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kaloob ng Diyos. Amen. Ibig sabihin dito, pinapalahanan tayo ng Panginoon, mag-iba na tayong isip. Huwag na kayong, sabi rito, huwag na kayong susunod sa takbo ng mundo ito. Mag-iba na kayo. Ang sabi dito sa verse 1, kailangan hihandog natin ang ating sarili na mayroong yung nasisiyahan ng Panginoon sa ating pananambahan. Ito po yung nais ng Panginoon ngayon, mga kapatid. Na dapat ihandog natin na mayroong kabanalan ang ating buhay sa Diyos. Amen? Dapat natin tandaan na ang lahat ng mga katuruan ng Biblia tungkol sa pagsunod ay ipinapahayag bilang tugon natin sa biyaya ng Diyos. Kaligtasan natin tinanggap sa Diyos, hindi natin kayang bayaran ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating pagsunod. Sa halip, ito ay isang pamamaraan upang ating ipakita ang ating pag-ibig at pasasalamat sa Diyos. Kaya nga, sa pamamagitan ng paghingi ng tawad, pag-aaral ng salita ng Diyos, sa panalangin, regular na pagsamba at pagsunod, maaari tayong magkaroon ng isang malapit na ugnayan sa Diyos. Amen? Ito pong nabanggit, yung number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, kapag po natin sinasanay ito sa ating buhay, kapag po ito ay ating ine-exercise sa ating buhay, ay tiyak na magkakaroon po tayo
ng malalim na relasyon sa Diyos. Amen? Masasabing simple lamang ang mga bagay na ito. Ngunit isaalang-alang natin ito. Paano tayo magkaroon ng malapit na ugnayan sa ating kapwa tao? Gumugol tayo ng panahon sa pag-usap sa kanila. Binubuhos natin ang ating puso sa kanila at nakikinig sa kanila. Maayos natin silang pinakasasamahan. Hindi ito malayong halimbawa sa ating pakikipagrelasyon sa ating Diyos na buhay. Amen? Kapag nagagawa po natin ang mga ganitong sitwasyon bilang isang mananampalataya, ang sabi po rito, ito'y malayong halimbawa sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Amen? Paano mo masasabing mahal mo ang Diyos kung ang kapwa mo ay hindi mo kayang mahalin? Amen? Paano mo masasabing mahal mo ang Diyos kung ang kapwa mo hindi mo kayang patawarin? Kapag nakikita ko yan, talaga naman kumuklo ang aking dugo. Ibig sabihin, nandun pa rin yung sama ng loob. Amen? Kaya dito po, sa lima na ating pinag-aaralan ngayon, i-apply po natin sa ating sarili, mga kapatid. Ang mga bagay na ito, masasabi natin simple lang, pero ito yung pamamaraan ng Lord para po lalago ang isang tunay na mananampalataya. Kapag wala kang pagbabasa ng salita ng Lord, hindi ka po lalago. Kapag wala kang panalangin, hindi ka po lalago. Kapag wala kang pananambahan sa church, hindi ka po lalago. Kapag wala kang Bible study, hindi ka lalago. Kapag wala kang pagsunod sa Diyos, ibig sabihin, hiwalay ka po. Ang nais ng Panginoon dito, magkaroon tayo ng tunay na relasyon. Relasyon. Amen? Relasyon. Uulitin ko. Kaya sabi po dito, gusto ko ng relasyon sa inyo. Again, gusto ko ng relasyon sa inyo. Ang sabi po ng Panginoon. Pag nakita po ng Panginoon yan, mga kapatid, makikita po natin, lumalakad na tayo sa kalooban ng Panginoon, makikita po natin yung buhay natin, itataas tayo ng Panginoon sa ating pananampalataya. Magkakaroon tayo ng katatagan, katapatan sa Diyos. Kahit anong problema yan, masuungan natin. Kayang-kaya natin yan. Bakit? Kasama natin si Lord. Amen? Kasama natin lagi si Lord sa buhay natin. Amen? So, praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Dito po nagtatapos ang kanyang mensahe. Simple lamang ito, pero ito po yung nais ng Panginoon. Yung 5 nabanggit na ating dapat pag-aralan, i-exercise po natin ito, mga kapatid, sa ating buhay. Amen? Sapagkat ito po yung nais ng Panginoon. So, praise the Lord. Purihin ng Panginoon sa umagang ito. Salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe. Dalayan po na magkaroon po tayo ng kauhawan sa salita ng Panginoon. Amen? Samahan niyo po ako sa manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras dito. Salamat po sa mensahe mo. Na dapat, Panginoon, na magkaroon kami ng tunay na relasyon, tunay na pagsunod sa iyo, Panginoon. Na lagi po namin, Panginoon, na sundin ang iyong kalooban. Sinabi mo, Lord, kung mahal ninyo ako, sundin ninyo ang aking mga utos. Lord, salamat. Bigyan niyo po kami ng pusong laging uhaw sa mga salita mo, laging uhaw sa panalangin, laging uhaw, Panginoon, sa pagbabasa. Higit sa lahat, Panginoon, kami po ay susunod ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat, Lord. Ang bawat nakikinig ngayon, ang bawat kapatid na nakarinig ng iyong mga salita, ang dalayan po, Lord, patuloy mo silang i-bless, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy mo silang palaguin ang kanilang buhay pananampalataya ko, Diyos. Patuloy mo silang bigyan anuman, Panginoon, ang pangangailangan nila sa oras na ito. Dakilang Diyos, i-covered mo ang bawat isa sa iyong kapangyarihan, anuman ang tangkanang kalaban sa bawat isa sa amin na hindi po ito magpanaig sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Dakilang Diyos, maraming salamat po.
Muli sa iyong lahat ng papuri, parangal, pagsamba at pagdakila. Ito po ang aming nagkais ng dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. God bless po.